Opo, Tapos meron naman pong flight magkano going to yung total na Manila. babayaran ko, ma'am? Hello, sir? Magkano yung total na babayaran ko? 25,000, sir. 25,000 sa Tigit ganyan na po, po no? yun, sir. Pagdating po ng Manila Airport, wala na rin po kayong babayaran, sir. Anong pangalan nyo po, ma'am? Sorry, hindi pa. Hindi Guzman, sir. Ayan, guys, share ko lang tong modus ngayon ng mga scammer. Oh. Ito, kung gagawin ka nila, i-add ka nila, then after that, siguro mga daily, chat ka nila, mga almost a week. Then, kakaibiganin ka, talagang kukunin yung loob mo. Then, yan, kagaya niya, no? Magpapakilala sila, ibang lahi. Then, after that, kunyari, may trabaho, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito, pakilala sa akin, ano siya, kapitan siya ng barko, no? Babae. Then, sabi niya, nag-iisa lang siya. Kukunin niya daw yung anak niya and bibisita din sa Pilipinas. Then, nga, until one day, nagkaroon ng dahilan, no? Mga almost 4 days na yata nagchat-chat. Sabi niya na hijack daw sila. So, kailangan niya ipadala yung pera, yung package. Pero, yung package na yon, siya lang yung nakakaalam. Ibig sabihin, yung may passcode, no? So, kaya lang, after that, may babayaran ka. Almost 25,000 or 30,000. So, yan. Tumawag siya. Ito nga, ipapakita ko sa inyo. Yung convo namin, no? Ay, yung pag-uusap namin. Para awareness lang din sa iba. Ayan. So, ito pa yung sample na pinadala niya, no? Kunyari, binubuksan niya talagang maleta, punong-puno ng pera. Pero nung binalidate ko ay iba po talaga, iba yung ano niyan, iba yung nagbubukas ng pera. The same thing sa nagpapakilala sa kanya. Okay? Ayan, tumatawag sa atin. Scammer to, guys, scammer. Sagutin ko lang. Hello? Opo. Yes, sir. Sir, my name is Jane D. Guzman calling for Custom Department regarding sa package po nila pinadala po ni Miss Queen Alexandra Batu, sir, from Turkey. Opo, ma'am. Ngayon, sir, yung deliver, sir, kailangan lang natin bayaran ng tax clearance fee. Tax clearance fee is 25,000. Opo. Special consignment under Diplomat Company, sir. Oo. Saan po yan, ma'am? Ano? Oo nga pala. Babayaran po ba natin today, sir? Ang payment Opo. mode natin, sir, is through BAC or through GCash, sir. Oo. Ma'am, tanong ko lang po. Pwede ba yan installment yung bayad? Paano installment, sir? Pwedeng Half 12 months payment? po. Pwede po bang 12 months to pay yan? 12 months to pay, sir? Opo. Hindi po pwede, sir, kasi ang diplomat ninyo, sir, hindi po pwedeng tumagal dito sa Pilipinas, sir. Kailangan na po ma-deliver po ang inyong package. Oh, okay. Wala ba kayong other terms dyan, ma'am? Like, example, 6 months ko na lang yan para mabayaran ko po. Hindi po, sir. Kasi ang diplomat ninyo, sir, kailangan na pong bumalik po sa account po nila. Kaya kailangan din pong ma-deliver ang package. Oo nga Kausapin eh. na lang po yung sender ninyo, sir, para po ma-deliver natin today, sir. Kaya nga po eh. Kasi, nagmamadali kasi siya eh. Nahack daw yung ano nila, yung ship nila. Opo. Kung hindi Okay. natin ma-sender ang payment, sir, ibabalik po sa sender ang package. Kaya nga eh. Confidential daw kasi yung package na yun eh. Opo. Kaya nga po meron po kayong diplomat na naka-assign kasi confidential po ang inyong package, sir. Anong pangalan ng courier nito, ma'am? Para mapuntahan ko na lang. Hello po, sir. Hello po. Nandito po sa Mactan Cebu Airport ang inyong package, sir. Malayo. Diplomat po ang Cebu. magdi-deliver po sa inyo, sir. So, diplomat pala. Kaya nagsabi Yes siya po. sa akin kagabi pala. Oo, na ipapadala na daw niya yung ano. Actually, kaibigan ko yan sa Facebook. Nakilala ko lang. Opo, sa Kaya, Turkey. sa Turkey daw. Sige, sir. Paki-update na lang ako, sir, kung masisender today para masabihan ko rin po yung diplomat, sir. Oo. Anong pangalan nyo, ma'am? Jane D. Guzman, sir. Oo. Wala kayo talaga ibang payment dyan, ma'am? Kahit ano lang? Wala Mag-deposit po, sir. muna ako ng mga... Hindi naman po siya yung package na kailangan 12 months or 6 months po. Kailangan po ma-deliver na, sir. So nga wala ba kayong ibang mean of option? COD, ganon? Pwede bang COD yan? Hindi po, sir. Kasi nga, sir, confidential ang inyong package, sir. Kaya kailangan mo nang bayaran ng tax clearance fee bago po ma-deliver sa home address niyo.
po. Sa Mandaluyong po. Kaya lang Cebu pa kasi siya manggagaling, di ba? Tapos, Opo, tapos meron naman pong flight magkano to yung total na Manila. babayaran ko, ma'am? Hello, sir? Magkano yung total na babayaran ko? 25,000. 25,000 sa ganyan Tignan po, no? yun, sir. Pagdating po ng Manila Airport, wala na rin po kayong babayaran, sir. Anong pangalan niyo po, ma'am? Sorry, hindi pa. Hindi Guzman, sir. Lindy Guzman? Oo. Kasi may sinabi siya sa... Paki-update na lang ako, sir, ha? Para po Oo. i-deliver natin. Oh, ma'am, actually, ma'am, hello. Pinatay niya. Tatawagan natin ulit. Tatawagan natin ulit tong animal na scammer na to. Ay, nagre-ring. Ang loko-loko to ay nangi-scam 25,000 daw. Hello po, ma'am. Hello, Sorry, sir? hindi ko pala natanong. Ano nga yung pangalan ng courier para maano ko po, matawagan ko yung pinsan ko diyan sa Cebu. Pwede ko ba ipa-pick up na lang, siya na lang magbayad diyan? Hello, sir? Hello Meron po. kayong diplomat po na mag-deliver po. Ang carrier ninyo po, tanong nyo po sa sender nyo po, sir. Diplomat po ang mag-deliver po sa inyo, sir. Hindi ko ba pwedeng pakuha kasi may kapatid ako diyan sa Cebu, Kung ma'am. meron po kayong pinsan dito po sa Mactan Cebu, kailangan niya po magpakita po ng resibo na bayad po ang tax clearance fee para po ma-assist po siya at Hindi, makapasok siya na lang po siya na lang po ang magbayad, ma'am. Pwede ba 'yon? Opo. Diyan ba? Diyan na lang. Kung payment na po, sir, sabihan niyo po ako, sir, para bigay ko po sa inyo yung details ng bank o Gcash. Oo, Kung saan hindi, po tayo kasi magbabayad, sir. Diyan na lang siya magbabayad, ma'am, sa airport, sa port ba? Hindi po kami nagtatanggap po ng cash. Ang payment po natin is through bank or through Gcash, sir. Kung hindi po tayo susunod sa Oo. rules natin, hindi po natin ma-assist ang inyong Oo. Alam nyo ba, ma'am, recorded ka ngayon? Naka-record yung video na to kasi scam yung ginagawa nyo. May po, sir. Kayo po ang bahala, sir. Oo. Sabihin niyo po yung sender ninyo. alam nyo ba, ma'am, ano? Sa palagay ninyo na i-scam po kayo May- sa inyong sender, Oo. i-report nyo na lang po, sir. Gusto nyo bang ipakita ko sa inyo, ma'am, yung... Kami na-update lang namin po. Gusto nyo bang ipakita? I-send ko sa inyo. Pinatay na. Kasi guys, ano yan? Scam yan. Ito yung, ano yan, oh. Ito yung pakita ko sa inyo. Para magkaroon na kayo ng idea. Ayan, oh. Meron yung mga warning regarding yan. Yung mga BOC public warns online sending box gift. Ayan, oh, nakita nyo. Tapos manghihingi sila ng pera sa inyo. Ang sabi dito ng BOC, malalaman mo siya pag scam kasi ang hihingi nilang bayad ay hindi manggagaling doon sa BOC. Hindi magbabayad mismo either bank or GCash. So yun nga yung sabi kanina ng scammer na yon. So tinatanong ko siya kung pwedeng bayaran sa bangko, hindi siya pumapayag. O babayaran sa mismo sa doon sa port. Kasi yun naman talaga ang legit. Ang sabi ng BOC dito, ang BOC nagko-collect lang ng payment via cash doon mismo sa either sa legit na courier sa door to door or doon mismo sa courier. So sa kanya nanghihingi siya ng GCash. So yun nga, 25,000. So ito naman dito, yung victim dito, hiningian nila ng 30,000. Ayan, no. 30,000. So same ang ginagawa nilang logic. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung mga chat dyan. Ito yung ka-chat ko dyan. Para magkaroon na kayo ng idea. Ayun, nagchat-chat pa siya, gumagamit sila ng legit na kunyari legit na account. Tapos may video pa yan, nagsisend sila ng pera. Ayan yung pera, kunyari, ayan yung yan.
'Di ba? Dami daw pera. Ayun yung ipapadala daw sa akin. Tapos yung ID ng kawawang foreigner na to, ewan ko kung kawawang foreigner na to, inano nila. Ay, sorry. Hindi ko naman, wait lang. Kawawa nga yung mga foreigner or yung mga nabibiktima nito kasi nga kung hindi kayo matalino, hindi kayo hindi kayo, hindi kayo vigilant, madali kayo mabiktima. Ayan, oh. Ang haba ng text niya sa akin, no. Sinasakyan ko lang, ayan. Tapos hanggang sa manghihingi sila ng ayan, no. Ayan, guys, legit yung passport, ayan, no. Ewan ko kung paano nila nakuha yan, ayan, no. Ayan. Ayan, no. 'Di ba? Hindi ko na mas kawawa yung mga nito, mabibiktima nito. Kaya guys, ingat-ingat kayo sa sa mga chat. Huwag kayo agad-agad mag-accept ng lalo na. Actually, finrend niya ako dito. Sinabi niya kapitan daw siya ng barko. And na-hack yung nila, na-hack yung tawag dito, yung barko, yung cruise na sinasakyan. Kaya kailangan na ipadala yung package. So yan. Nagchat-chat pa nga sabi niya babe daw. Lulukoyin ko to, sasagutin ko to, wag mo akong scam, wag ako. Replyan ko na to kasi tumawag na wag ako. Wag ako, boy. Wag ako. Scammer. Tapos nagsisend sila guys ng mga picture ng mga foreigner na yon. Talagang talagang kala mo legit. Kaya iwas-iwasan natin guys yung mag-add ng mga hindi natin kilala, lalo na kung kasi ayun, tingnan mo, binlock na ako, 'di ba? Nakita nyo? 'Di ba? Sabi ko wag ako scammer, binlock agad ako. 'Di ba? So yun guys, ingat tayo palagi. Yun nga, hanggang para maiwasan natin may tingnan mo, naka-block agad ako, chinat ko lang scammer. 'Di ba? So yan, maging vigilant kayo guys kasi ito bago nyo talaga anuhin muna yan. Anuhin kayo, dandaanin kayo sa mga sweet na text chat. Ayan, ang dami niyan. Kaya wag kayo agad guys, wag kayo agad maniwala. Ito yung account niyan guys, so ipakita ko sa inyo, kaya lang naka-block na yata ako, hindi ko na yata ito buksan. Ayan nga. Hindi ko na nga ma-open yung niya. Ayan, naka-block na ako. Ayan. Ang galing ng mga to. Guys, ingat tayo palagi. Okay. So ayun guys, kayo nung napanood niyo yung video, so yun, maging mapagmatyag tayo lalo na sa mga ganitong klaseng modus. Ang modus talaga guys, para malalaman mo lang, ni-research ko sa BUC, ang isang klase malalaman mo pag modus. Pag yung payment na papadala sa iyo yung parcel, ay babayaran mo siya ng via mga fund transfer, no? O kaya GCash or online bank. So yun guys, magduda na kayo kasi ang mga legit na nagpapadala ng gamit talaga or parcel or mga tatawag doon yung mga galing ibang bansa ay binabayaran lamang yan ng cash doon sa Bureau of Customs or doon sa mismong legit na courier, no? So doon ka magbayad pagdating na po sa inyo ng package. So yun po talaga isang validation para malaman niyo siya kung legit. Kaya guys, sa panahon ngayon, doble ingat.